So, yun. So, what's up again, guys? So, ano bang agenda natin today? So, today, sasagot lang tayo ng mga questions regarding Xbox 360. Yung mga tinanong nyo sa aking comment section. So, yun. Sasagutin natin yan isa-isa. So, medyo natagalan din tayo hindi nakagawa ng video kasi nagkaroon ako ng violation kay YouTube regarding sa tutorial ko regarding Xbox 360. Doon sa isang video na yun, parang nagkaroon ako ng penalty na 1 week hindi makapag-upload. So, kaya medyo natagalan. Then, yun. So, nakabalik naman na tayo. So, yun. Sasagutin ko yung mga questions nyo regarding doon. So, umpisa na natin. So, let's go. So, ang tanong ni Merlito Cababardo 2724. So, hello kuya. Okay pa bang bumili ng Xbox 360? This 2023, alin po bang maganda? Yung JTAG or Kinect? Madali po bang masira yung Xbox? Sana masagot niyo po. Salamat. So, kung ako tatanungin mo, goods na goods pa bumili ng Xbox 360 ngayong 2023. So, si Xbox kahit luma na siyang console, marami pa talaga siyang mga gandang games na pwede mong laruin. So, before ako, PC gamer talaga ako before. Kaya lang ako napabalik sa console gaming is dahil kay Xbox 360. So, before kasi, ang console ko lang, nung matagal na yung PlayStation 1, yung PSX yung malaki. Kung nare-remember nyo pa yon, yung PSX. Then, sumunod, nagkaroon ako ng Xbox. So, after nun, yung mga games na yun, console na yun, nag-PC game na ako, more on PC gaming na ako. Then, nung binigay sa anak ko tong Xbox 360, so, tinry ko siya. So, nalaro ko dun yung, I think, Tomb Raider. Yung Tomb Raider na parang reboot ng Tomb Raider. So, doon na-hook ako dun sa Tomb Raider. Natapos ko yung 1, 2, 3 nun. Then, the rest, yun, nilaro ko rin sa Xbox 360. Marami talaga siyang magandang games. So, I recommend na goods pa siya ngayon 2023. So, sa questions mo naman kung ano mas maganda kung JTAG or Kinect. Yung JTAG kasi is ibig sabihin nun, modified na yung Xbox 360 mo. JTAG RGH is modified na yan. So, pwede ka na maglaro niyan. Pwede ka na mag-download ng mga games. Then, malalaro mo siya sa yung Xbox 360 kasi modified na nga siya. So, yung Kinect kasi yung pinaka parang sensor camera niya. So, ito siya. Yan. So, ito yun. Yung Kinect. Para mapaglaro ka ng mga parang VR games sa Xbox 360. Hindi naman siya VR. More on motion sensor game sa Xbox 360. So, kung tinatanong mo kung JTAG or Kinect, kung mahilig ka sa mga motion sensor na game, pwede mong gamitin yung Kinect. Pero, gagana rin naman yung Kinect kahit JTAG or RGH modified na yung Xbox 360. Sa akin kasi RGH modified na siya pero nagagamit ko pa rin yung Kinect. Kasi ito lang naman yung Kinect kasi yung motion sensor lang naman yan. So gagana yan kahit anong version ng Xbox 360. So yun. So sa ngayon kung bibili ka ng Xbox 360 is more on modified na talaga siya. Kasi medyo phase out sa Xbox 360, matagal na siyang na phase out. So makakabili ka niyan modified na talaga. So kung papipiliin mo ko kung JTAG or RGH, kahit alin doon, may difference lang naman yung pagkakamodify nun. Kasi sa mga older version, yung mga naunang version ng Xbox 360, ang ginagamit na modification doon is yung JTAG. Ang sabi nila, sa research ko, yung JTAG is more on, mas stable siya compare kay RGH. Parang type ng pagkakamodify kay Xbox. So, mas stable si JTAG compare kay RGH. Si RGH naman, kaya lang siya nagawa kasi yung mga latest model ng Xbox 360, yung mga nahuli na, is hindi na pwedeng i-JTAG, hindi na pwedeng i-JTAG modification. So, nakagawa sila ng alternative which is yung RGH modification. Ang disadvantage naman ng RGH, pag nagpa-RGH ka na, yung Xbox mo ang tagal na mag-boot. So, gumawa rin ako ng video niyan regarding doon sa kung paano i-boot yung Xbox 360 ng RGH. Check nyo na lang sa channel ko. So, yun. So, yun lang naman. Pero, overall, kahit alin doon, JTAG or RGH, goods na goods yan. Makapaglaro ka ng mga gandang games yan. Kung tatanungin mo kung matagal masira, hindi. Kasi ilang years na sa akin yung Xbox 360 ko, goods na goods pa siya hanggang ngayon. So, nagagamit ko pa siya. So, yun. Sana nasagot ko yung katanungan. Ang question ni Mark Kalayan, 1802, meron ka bang tutorial paano mag-jailbreak? Jailbreaking loads, wala akong tutorial ng jailbreaking kasi hindi ko forte yan. Jailbreaking sa modification ng mga console, hindi ako nagmo-modify. So, yun. So,
Kung magpapamodify ka, I suggest sa mga console shop, yung mga nagbebenta ng mga console, alam ko meron doon na nagmo-modify. Saka ang alam kong meron talaga na nagmo-modify na natanungan ko dalawang shop is from Green Hills yung isa naman from Monumento. Yan, may console shop ako natanong niya nagmo-modify siya ng Xbox 360. So, yun, check mo na lang din doon. Kung tatanungin mo kung kanino, message mo lang ako, PM mo lang ako sa aking Facebook page. Chat ko sa iyo kung number nun, no console shop para mapag-inquire ka. So, yun. Ang sabi ni user RD4XT6Y3IYC3G. Pwede ata load sa DLXB game po. Okay. Yung DLXB game, isang site din yan na kung saan pwede ka mag-download ng Xbox 360 na game. Ako kasi nag-download ako talaga sa gamestorrent.fm. Yung file nun is naka-torrent. Dina-download ko siya sa BitTorrent. Dito naman sa DLXB game is yung pag nag-download ka rito, rekta na yan. Naka-folder na yan, i-copy mo na lang kaagad. Once ma-download mo na, complete na yung download, naka-folder na yan. Pwede mo na siya agad i-copy dun sa yung Xbox 360 na external hard drive. So, yun. Sa akin kasi, sa GameStorrent, may mga proseso pa yan na kailangan gawin bago mo siya makopy sa yung Xbox 360 na hard drive. Kaya lang naman ako hindi nag-download dito sa DLXB game kasi sobrang daming ads dyan. Napag-try ako one time yan, daming ads, parang tinamad na ako. Kaya nag-stick na lang ako mag-download sa GameStorrent.fm. So, yun. So, goods din yan mag-download. Try nyo rin dyan. Pwede din dyan mag-download ng Xbox 360 games. So, yan. Ang sabi ni Fear the Beard, example, 180. Pwede pa JTAG. Sorry, Lods, hindi kasi ako nag-JTAG. Hindi ako nag-modify ng Xbox. Yung sa akin kasi, before, pinamodify ko lang din. So, yun. So, yun. Kung gusto mo mag-modify, check ka na lang sa mga console shop. Sabi ko nga kanina, meron sa Green Hills, meron sa Monumento, Caloocan, nagmo-modify na Xbox 360. So, yun. At Kimberly 1002. Pwede po ba tanggalin ng hard drive sa Xbox naka-Aurora Dash? Alin, Lods? Yung internal mo o yung external? Kung external, okay lang naman tanggalin yan para makapag-copy ka ng games. Pero kung yung internal, may mga nagko-comment niya sa akin na pag tinanggal nila yung internal hard drive is hindi na mabasa ni PC. So, hindi ko pa kasi natatry itanggalin yung internal hard drive ng Xbox ko tapos isalap ako sa PC kung mababasa siya. Pero dapat mabasa yun, Lods, kasi yung format naman ng Xbox 360 hard drive is FAT32. So, yung FAT32 naman is nababasa ng PC natin, the Windows. So, dapat mabasa siya. So, pero nga dahil hindi ko pa siya try, hindi ko alam yung reason bakit hindi nababasa sa iba. So, yun. So, siguro, one of these days, gagawa ko ng video niyan. Ibabaklasin ko yung aking internal hard drive ng Xbox din sa telepak natin sa PC kung babasahin. So, yun. So, balikan ko kayo dyan kasi hindi ko pa siya na-try. Ang ginagamit ko kasi lagi is external hard drive. Kasi mas recommend kong gumamit ka ng external hard drive kasi mas marami kang malalagay na games. Unang-una, marami kang malalagay na games. Pangalawa is madaling mag-copy-paste. Pagka-download mo, copy-paste mo na lang sa yung external hard drive. Balik mo sa Xbox 360, goods na yun. Diba? Mas madali siya compared sa internal hard drive. So, yun. Ang sabi ni Bernadette Pegarido 715. So, sana tama yung pagkakabigay sa pangalan mo. Sir, tanong ko lang po, yung sa Xbox 360 ko madalas po siyang nagsa-shutdown. Paglalaroin ko na siya. Jailbreak na po siya. Matulungan niyo po sana kung ano pong gagawin ko sa unit ko. Salamat po. So, ang nakikita kong reason ba't nagsa-shutdown is possible nag-overheat. So, pag nag-overheat kasi yung Xbox, is either mag-blue screen yan or magsha-shutdown na siya para maprotektahan yung Xbox mong hindi masunog. So, yun. So, nag-overheat yan. Ang gagawin lang dyan, ipacheck mo sa console shop para kung sakaling overheating nga, maralagyan nila ng thermal paste. I-refresh yung thermal paste niya. Parang sa mga PC, di ba? May mga CPU, may cooling fan, sa gitna may thermal paste. So, same din sa Xbox. Meron din yung parang processor, then cooling fan, then i-replace na lang yan, thermal paste, para medyo mabilis mag-disperse yung heat, hindi naiipon, hindi mag-overheat sa Xbox 360. So, nakikita ko nga dyan overheating, pero hindi naman ako expert sa Xbox 360 regarding yan sa mga error na ganyan. So, I suggest ipa-check na lang sa mga console technician na kung mayroong malapit sa'yo. So, para masagot kung ano talaga yung main reason bakit nag-shutdown yung Xbox 360. So, yun.
Ang sabi ni Bon TV 2848, Idol, pumunta po ako sa original dashboard ng Xbox ko. Tapos pumunta ako sa may games, wala po doon yung XCX menu. Paano po yun? So, kung nung binili mo yung Xbox 360 mo nung naka-modified na at walang XCX menu, pwede ka naman mag-download loads. Nada-download lang naman yun. Tapos, kung gumagamit ka ng external hard drive, ilagay mo siguro doon sa games folder mo kung saan binabasa yung mga games, yung XCX menu, para makita mo ron kung naka-Aurora ka man or freestyle, lalabas doon yung XCX menu, pwede kang pumasok doon. So, ang tanong ko lang is ano bang gusto mong gawin sa Xbox 360 mo, kaya ba't kailangan mong gumamit ng XCX menu? Magbabago ka ng dashboard, or kasi ano bang gamit mo? Ang ano bang gamit mo is Aurora or freestyle? So anong purpose mo? Ba't gagamit ka ng XCX menu? Dalawa lang kasi yan. Pag gagamit ka ng XCX menu is either mag-change ka ng dashboard, or pangalawa, actually wala nang pangalawa, isa lang pala. Kasi kaya lang naman ako gumamit ng XCX menu before is para makapag-change ako ng dashboard. From freestyle, kailangan ko siyang i-default na sa Aurora. Yun lang naman yung purpose nun. Kaya ako gumamit ng XCX menu. Pero, kung hindi yung reason mo, pwede ka naman mag-download ng XCX menu. So, yun. So, kung may questions ka pa kung regarding kung naguguluhan ka sa explanation ko, comment ka lang sa video na to. Try natin gawa ng video yan regarding sa XCX menu mo. So, yun. Ang sabi ni Angel Miguel 2300, Boss, anong site po ba pwede mag-download ng Xbox 360 games? Salamat po. So, I suggest doon ka na din mag-download sa dina-downloadan ko, which is yung gamestorrent.fm. Naka-torrent yun, doon ka na mag-download. Napag-download na ako sa iba, medyo sublay. Yung iba kasi maraming ads, yung iba naman medyo parang hindi legit na downloadan ng mga games yun. So, I recommend nga, natry ko na yung gamestorrent.fm. So, yan. So, dito ko na lang siguro putulin yung vlog natin, guys. So, kung may mga questions pa kayo na hindi ko pa nasasagot, baka napatungan na, pwede kayo mag-comment dito sa video na to. Dito sasagutin natin yan next vlog. Regarding naman sa mga tutorial ng Xbox 360, is baka doon ko na lang i-upload sa aking Facebook page. So, check nyo yung Facebook page ko. So, ito siya. Doon ako mag-upload ng mga tutorial regarding Xbox 360 kasi nagkaka-violation tayo pag dito ko sa YouTube nilagay. Then, yun. Follow nyo na rin ako doon sa Facebook page ko. Then, yun. Para update kayo sa mga i-upload ko doon na tutorial regarding Xbox 360. Yeah. So, siguro dito ko na puputuloy yung vlog natin, guys. So, see you again, guys, sa next vlog. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. So, yun. So, thank you.